Nagbigay ng bihirang pahayag si Mojtaba Khamenei, bagong pinakamataas na leader ng Iran para ipakita ang pagkakaisa ng rehimen. Pero ang sagot ay nabunyag na. Ito ay matapos sabihin ni Donald Trump na magulo ang pamunuan ng Iran, walang malinaw na leader at nag-aaway sa loob para sa kapangyarihan. Ngayong Biyernes, ika-24 ng Abril, 2026 ang mensaheng nagmula sa Tehran ay mas tunog na isang agarang pagtatangkang apulahin ang isang sunog na wala na sa kontrol kaysa pagpapakita ng lakas. Sinabi ni Trump na ang Iran ay nahahati sa loob. Sabi niya, nag-aaway ang mga leader ng Iran parang aso't pusa para malaman kung sino ang tunay na namumuno sa rehimen. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan, pero ngayon siguradong gusto mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling well-informed. Real-time na impormasyon sa pinakamagandang kalidad ng pamamahayag, paparating na! Sa pamantayan ng kredibilidad, si Milson Alves. Ang bagong leader supremo ng Iran ay naglabas ng bihirang pampublikong pahayag sa opisyal na komunikasyon na ipinakalat ng medyang pang-estado ng Iran para pabulaanan ang pananaw ni Donald Trump sa kaguluhan sa pamunuan ng rehimen. Ayon sa kanya, dahil sa pagkakaisa ng mga Iranian, sa panig ng kalaban naganap ang pagkakabiyak, kaya mas matatag at malakas ang pagkakaisa sa Iran. Inakusahan niya ang mga operatiba at dayuhan na sumisira sa pambansang seguridad at isipan ng mamamayan at nanawagan ng pagbabantay laban dito. Ngunit tila depensibo ang tugon. Imbes na magbigay ng solusyon sa krisis, pinatunayan lang niyang nagkakaisang rehimen habang sinasabi ni Trump na nag-aaway ang mga leader ng Iran para sa kapangyarihan. Dumating ang pahayag habang tumitindi ang pressure militar ng Washington, may blokeyong pandagat at nakabinbin ang negosasyon sa Tehran. Ayon sa Pangulo ng Amerika, hindi siya nagmamadali makipagkasundo dahil para sa kanya, oras ay laban sa Iran, hindi sa Estados Unidos. Ngunit, ang kapansin-pansin punto ay ito, kapag kailangan magmadali ang isang rehimen para sabihing nagkakaisa ito. Sa gitna ng mga paratang ng pagkakabahabahagi, blokadang pandagat, pressure sa ekonomiya at humihinang pamumuno, ang mensaheng ipinapadala sa mundo ay hindi kapanatagan, kundi pag-aalala. Dito lumalakas ang pahayag ni Trump dahil kung panatag ang pamunuan ng Iran, baka di na nila kailangan ng pambihira at simbolikong pahayag na puno ng linyang nagpapakita ng paglaban. Sinangkang ipakita ni Khamenei na kontrolado ang sitwasyon, ngunit sa huli, lumabas na apektado pa rin ang Tehran ng naratibo ng kaguluhan. Mahina ang naging tugon dahil wala itong konkretong solusyon, walang inihayag na pagsulong sa militar, walang ipinakitang kasunduang nabuo at walang inilatag na solusyong pang-ekonomiya. Pagkakaisa lang ang hiningi niya habang lumalaganap ang krisis sa iba't ibang larangan. Sa dagat, sinabi ni Pete Hegseth, ang kalihim ng depensa ng Estados Unidos na ang blokadang Amerikano laban sa Iran ay nagiging pandaigdigan na. Ayon sa kanya, walang makakalabas ng kipot ng Hormuz patungong ibang bansa nang walang pahintulot ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Ipinapakita ng pahayag na hindi lang sa salita pinipilit ng Washington ang Tehran. Hinaharangan nila ang daloy ng trapikong pandagat na may kaugnayan sa rehimeng Iraniano at pinapataas ang gastos sa bawat araw na walang kasunduan. Ayon sa mga impormasyong inilabas sa Washington, 34 na barko na ang napilitang magbago ng ruta mula nang magsimula ang blokada. Sinabi ni General Duncan na ang operasyon ay para sa mga sasakyang pandagat ng anumang nasyonalidad na papunta sa mga pantalan ng Iran o umaalis mula sa teritoryo ng Iran. Ginagawa nitong mas malaki ang krisis kaysa sa isang lokal na alitang militar. Ngayon, anumang kumpanya, anumang ruta at anumang kargamento na konektado sa Iran ay maaaring maging target ng inspeksyon, pagharang o direktang presyon. Samantala, paikot-ikot lang ang diplomasya. Sinimula ng ministro ng ugnayang panglabas ng Iran, Abbas Araghchi, ang isang paglalakbay na kinabibilangan ng Islamabad, Muscat at Moscow. Kapansin-pansin ang pagbisita sa Islamabad dahil lumilitaw ang Pakistan bilang posibleng lugar ng muling pag-uusap ng Tehran at Washington. Hanggang ngayon, walang malinaw na kasunduan o pagbabalik sa negosasyon. Mismo ang Reuters ang nag-ulat na maaring ipagpatuloy ang mga pag-uusap, ngunit ang nakaraang round na inaasahan sana ngayong linggo ay hindi natuloy. Isa pa itong palatandaan ng kahinaan. Sinasabi ng Iran na nagkakaisa sila pero kailangan pa rin nilang humanap ng solusyon sa iba't ibang kabisera.
Pumupunta sila sa Pakistan, dumadaan sa Oman, lumalapit sa Moscow at sinisikap panatilihin ang imahe ng paglaban. Habang nangyayari ito, patuloy na pinananatili ng Estados Unidos ang blokeo at kinokontrol ang pressure militar at malinaw na hindi sila papayag sa minadaling kasunduan para lang hindi mapahiya ang Tehran. Sa kabilang banda, sinubukan ng pahayag ni Khamenei na kausapin ang sariling mamamayan. Sinabi niya na dapat protektahan ang pagkakaisa dahil sinusubukan ng kalabang media na impluwensyahan ang isipan ng mamamayan. Ipinapakita nito ang takot sa politika. Alam ng rehimen na matindi ang digmaan sa impormasyon at ramdam ng mamamayan ang epekto ng blockade, kawalang tatag, pagbaba ng tiwala at presyur sa ekonomiya. Kapag binanggit ng pinakamataas na pinuno ang isipan ng mamamayan, inaamin niyang hindi lang sa dagat o himpapawid ang labanan. Nasa loob ng lipunang Iranian ito at mahalaga ang pagkakaibang yon. Ang matitibay na rehimen ay hindi kailangang paulit-ulit sabihing nagkakaisa sila. Palaging ginagawa yon ng mga naiipit na rehimen. Mas lalong sumeryoso ang sitwasyon dahil iniuugnay ni Trump ang krisis pampulitika ng Iran sa infrastruktura ng rehimen. Sinabi niya na maaring bumagsak ang Iran kung hindi nito mapapagalaw ang langis na siyang pangunahing pinagkukunan ng ekonomiya ng Tehran. Kung walang eksportasyon, ligtas na barko at normal na kita, nawawalan ng pera, kapangyarihang makipagtawaran at kakayahang suportahan ng rehimen ang mga kaalyado nila. Ito ang pinakasensitibong punto. Palaging ginagamit ng Iran ang regional na network, armadong grupo at dituwirang presyon para ipakita ang lakas nito. Pero ang estrukturang ito ay umaasa sa pera, lohistika at pamumuno. Kung ang pamunuan ay nahahati at ang daloy ng ekonomiya ay napipigil, humihina ang makina. Iyon mismo ang tinatarget ng blokeo ng Amerika, hindi lang mga barko kundi pati kakayahan ng rehimen, pundohan ng impluensya nila. Sa parehong sitwasyon, nagkaroon ng 3 linggong tigil putukan ng Israel at Lebanon ayon kay Trump. Naniniwala siyang posible magtagpo ang mga lider ng dalawang panig sa Washington. Pinipilit din ng kilos na ito ang Iran dahil ang Hezbollah sa Lebanon ay isa sa mga pangunahing bahagi ng impluensya ng Iran sa reyon. Kapag pumasok sa negosasyon ang panig sa Lebanon, mawawala ang tsansa ng Tehran na gawing politikal na kasangkapan ang tensyon. Sinimulan ni Mojtaba Khamenei ang pamumunong binabalot ng krisis at ang bihira niyang pahayag ay nagpapakitang kailangan niyang patunayan agad ang autoridad. Pero ang autoridad ay hindi napapatunayan sa salita lang. Kung hindi kontrolado ng rehimen ng dagat, hindi na ilalabas ang langis, hindi nakakagawa ng kasunduan at walang malinaw na pamumuno sa loob. Ang mga salita ay nagiging paraan lang para magmukhang matatag. Ang kahinaan ng tugon ng Iran ay makikita mismo sa pagkakaiba. Hindi ibig sabihin nito na wala ng kakayahan ng Iran na magdulot ng problema. May kaalyado pa rin ang rehimen mga barko, impluensya sa rehiyon at kapangyarihang magpasimula ng kaguluhan sa tulong ng mga grupong teroristang sumusuporta rito. Ngunit iba ang usapin dito. Ang kakayahang manggulo ay hindi kapareho ng estratehikong kontrol. Ipinakita ni Trump ang kaguluhan sa pamunuan ng Iran at lalo pang tumindi ang paratang ng agad itong itinanggi ng Tehran. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.